Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Webes, pila ka residente ginakabing nga dako nga bulig sa ilang budget ang pagnubos ang presyo sang kuryente sa Iloilo City kag Bacolod City apang may ginalauman pa nga pagsaka sa transmission rate. 78 centavos per kilowatt hour nga pagnubos ang residential electricity rate ginpatuman sa more power subong nga Marso. Pag ulan-ulan, duwa na kaadlaw nga na-eksperyensyahan sa Iloilo. 3 ka LGU nagsuspend sang in-person classes. Lalaki nga grade 8 students sa isa ka eskwelahan sa Putotan, Iloilo, ginaligar, ginganit sang isa ka maestra. Isa sa mga suspect ginako sa extrajudicial confession nga ginlampusan sa ulo antes ginimuslan sang duwa ka ginapangitang ang mga suspect ang Slovak national nga nasapuan patay sa Boracay. Kag exclusive, Iloilo CSWDO ginakabing nga makaalarma ang pagtambay kag ini maayo nga aktos ang pila ka estudyante sa sulod sang patio sa La Paz. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, mga konsumidor sang kuryente sa Iloilo City kag Bacolod City may lauman nga pagnubo sa presyo sang kuryente subong nga Marso. Samtang Ileco 1 nagpabutyag nga posible magsaka ang sukod sang kuryente pagsulod sang summer season. Si Kim Salinas nakatuto. Ginapaigo-igo lang sang pamilya diretso sang Barangay Lanit Haro ang 10,000 pesos sa budget sa pagbayad sa bill sa tubig, kuryente, lakip na diri ang pagkaon. Gani gin kalipay sini sang nahibaloan niya nagrubo ang sukot sang more power sa kada kilowatt hour sang kuryente. Dugang pa na sa iban nga kinahanglanon bakal subod balay. Pakon ka isa si banahon ginadala man namon sa ospital mo. Sa Marso 18, tubtob Abril 12 nga billing cycle sang power distributor ginpatuman ang 78 centavos per kilowatt hour nga pagrubo sa average residential electricity rate sa karon yara sa masobra 10 pesos and 41 centavos per kilowatt hour ang presyo sa kuryente. Gani sa 129 kilowatt hours nga konsumo sang pamilya diretso kada bulan, nakakinot ini sa ginabanta 105 pesos sa ila palabuton nya bill. Ang pagnubo sang sukot ang bangod sa manubo nga generation kag transmission charges. Ang generation charge nanaog siya by mga 25 centavos and one of the bigger reasons pagit ang transmission charge nanaog siya by around 47 centavos plus the effect on the system loss mga 78 centavos sila tanan. Good news man sa mga konsumidor sang Negros Electric Power Corporation na naog sa 11 pesos and 47 centavos per kilowatt hour ang sukot sa residential rates matapos nagnubo ini sang 67 centavos per kilowatt hour. Ini ang napagkit sa bill sumugod March 16, 2025. Sa suma sang Negros Power, may buhin nga 67 pesos sa kada 100 kilowatt hour nga konsumo. Ang average consumption kada bulan yara sa 200 kilowatt hour butang nga mabuhinan sa masobra 130 pesos sa bill. Para sa konsumidor nga si G nga nagasipa sa tag 2,000 to 4,000 pesos ang bulanan sa kuryente, makapian-pian na ang diskwento. Mas mayo sir kay dako ng kwan samon, dako ginangabulig samon. Iti mag 100 bali 167 ang kwan, mabulig nila samon. Samtang Pebrero subong nga tuig, nagtaas naman sa 2 pesos and 32 centavos per kilowatt hour ang transmission rate sa reserve market. Bangod sini, ginapananaw sang Ileco 1 nga magasaka pa ang bill sa kuryente sa summer season, kadungan sang pagtaas man sang demand. Ang gataasin ang demand sa mga distribution utility kag electric cooperative. So ginaga-expect kita man nga may power deficiency no, sa grid. So kinahanglan sang dako nga auxiliary services para maging mas stabilize ang power grid. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pag ulan-ulan, pila ka adlaw na nga na-eksperyensyahan sa Iloilo. Pila ka mga mangunguma nagakabalaka sa epekto sang ulan sa ilang mga tanom nga alternatibo para sa tig-ilinit. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto.
Sunod-sunod nga ulan ang naeksperyensyahan halin sang tinalikdan nga mga inadlaw. Sa norte ganing nga bahin sang Iloilo, bangod sa pag-ulan, nagsuspender sang in-person classes ang Banwa sang Sara, Lemery kag San Dionisio. Sa piyak sini, wala pa man sang gin-report nga mga insidente kaangot sang malaing nga panahon. Diri sa Pavia, Iloilo, madamo nang nakatanom sang sandiya bilang alternatibo nga produkto sa tig-ilinit. Apang nagakabalaka ang pila ka mga mangunguma sa posible epekto sang ulan sa ilang mga pananom. Ginpahayag sang Pag-asa nga ang pag-ulan nga maeksperiensyahan ang tugas sang shear line nga ginpabaskog sa amihan. Magadugay ang maulanon nga tiyempo tugtog sa weekend. Form ang shear line or ang convergence sang hot air and cold air. So ang diri siya nagpresto sa may Bisaya, so mo siyang reason nga nga nagainulan kita sa buong NB. Nahibaluan nga ang bulan sang Marso kuntani mabuhina na ang pag-ulan bangod tig-ilinit naman. Baliskad naman subong ang nagakatabo sa diin yara sa above average rainfall condition ang Marso. Nahibaluan nga naeksperyensyahan ang 40 to 41 degrees Celsius nga heat index sa Western Visayas. Ginpahayag man sang Iloilo PHO nga makatugas sang paglain sang pamatsyag sa tao ang pagbaylo-baylo sang panahon. Gani agud malikawan ini. You have to stay hydrated. Mainom kita at least 8 to 10 glasses of water daily para ma-prevent ang dehydration. Pero mas namuo nato ini kung mainit ang tiyempo, kapin pa kung nagabalas kita to replace ang water losses. And i-avoid nato na excessive pag-inom sa kape kag alcohol as they can lead to dehydration also. And we should eat a well-balanced na diet. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Lalaking grade 8 student sa Pototan ni Iloilo ginganit sang isa ka maestra. Insidente nakuhaan sang video. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining nga video nga daw nagaistoryahan ay lang ang isa ka maestra kag ang isa ka estudyante. Mation-tion, makit-an nga daw ginatudlo-tudlo na sang maestra ang estudyante. Tubtob nga ginganit niya ini. Ang insidente ang natabo sa isa ka bulutuan sa Pototan, Iloilo sang Marso 12. Suno sa Iloy sang 14 anyos ka grade 8 student nga si Elias Toto. Ginsugo ini sang maestra nga si Ma'am Nene nga pilpilan sang bato ang trapal para sa isa ka event sang bulutuan. Ginitsa ni Toto ang bato kun sa diin nagpisik ini kag nagtupa sa mata sang maestra. Bangod sini, naakig ang maestra. Agto na yun nakaginduro-duro. Dayon pagambal ka, sorry ka bata. Gingura mo siya dayon. Sakit diabot mo yan pa ibang tao mapatupas bata mo. Dugang sang Iloy, pagkatapos ang unang pangguramos, liwat naging patawag sa maestra ang bata. Kagidgan todo nga nagresulta sa bakira sa guyasan ni. Namuyayaw man kuno ang maestra. Ang bata ko hindi magparapit ng bala ng ginambala na tanang hindi ka magbalik. Tagwante ka o pulis. Pagbalik, ang tuging kuramo, siya man nga nakaros doon ang kanang itsura. Sa pagsigilano sang news team sa principal sa bulutuan niya nagpaiway na nga magpa-interview. Nangayon naman kuno sang pasaylo ang maestra sa estudyante kag sa ila. Nagpasalig man ini nga hindi na pagliwaton ang iya ginhimo. Ginhambala naman ang maestra nga i-practice ang maximum tolerance. Distance learning na lang ipatuman kay Toto. Bangod na huya na ini magbalik sa bulutuan. Ginpaidalom na sa medical examination si Toto. Wala man ini nakitaan sang injury. Pa-examine ta sila sa RHU. Kag dito man ang may araman tong negative na impression sang doktor. Pero i-subject for for counseling natin siya. Kay nasang aga, nagsapol sa MSWDO ang magtimbang nga bahin. Apang sa piyak sini, handa sa gihapon ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso batok sa maestra. Posible magapangatubang ini sa paglapas sa Republic Act No. 7610 o ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gintinguan man sang news team nga makuhaan sang bahin ang maestra apang nagpamaliban ini nga magpa-interview. Hindi pa man makaakto ang DepEd Schools Division of Iloilo bangod kulang pa ang report nagikan sa bulutuan. Matandaan nga sang damlag lang, may insidente man sang ginaaligar pagpanakit sa estudyante nga ginhimo sang isa ka manunodlo sa Banwa sang Maasin. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang ang mga balita sa Negros, kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Insidente naman sang pagpangawa sa Bacolod City sa unang 3 ka bulan sang 2025 mas nagdamo kumparar sang 2024 suno pa sa kapulisan. Yaring balita ang atong gintutuga.
Sa sining CCTV nga kuha sa isa ka subdivision sa Barangay Bata, Bacolod City, kagahon sa Marso 18. Makita ang pagpangtaklasang kawatan sa isa ka balay. Gintabunan pa sining guya agud hindi makilalaan, nataba ng pinaka-gadget kag mga alahas. Sa sining naman niya kuha sa CCTV sa Barangay Estefania, makapila ka beses, yung intuyo sa lalaki nga sudlon ang isa ka apartment. Lunsay unidentified ang mga suspect. Ginakabalakan sa BCPO ang pagtaas ng insidente sa kinawatay sa Bacolod. Humalin January to March 2025, may 36 ka reported cases na sang theft, robbery kag carnapping sa syudad. Mas madamo ni kung ikumpara sa pareho nga tion sa 2024 nga may 23 ka insidente. Hindi man kami sa tanan nga oras, dira lang kami sa isa ka area ga posting, ginatahi-tahi naman namon ang atong EOR. Ang mas ginapaligban sa BCPO, masami nga hindi pagpasakas ng kaso sa mga biktima sa mga madakpan nga kawatan. Basta waay isang kaso, so pagwauna siya nato ng suspect, so again, they will resort sa the same aktibidades nila. Sa Barangay Mandalagan, plano sa pinaka-residente nga magdugang sa CCTV. Subungan ang pagbulig sang ilang mga ido nga nagabantay. I have 4 big dogs in my house and they roam around at night. So they're very reliable and I think that is a very effective way to deter robbery and thefts. Opo, Quirino Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Slovak national nga nasapuan patay sa isa ka abandonado nga chapel sa Boracay. Ginlampusan antes ginhimuslan base sa extrajudicial confession sa nadakpan nga person of interest. Si John Sala nakatuto. Witness lang kang hindi suspect. Ini ang panidugan ni alias Mick, isa sa 3 ka mga person of interest sa pagpatay sa Slovak national nga si Michaela Mikova base sa iya extrajudicial confession. Sino kay alias Mick, ululupod sila sang biktima kag duwa pa ka mga abyan siniga sa alias Jello kag alias JR nga nagsulod sa maligwin nga dalan padulong sa abandonado nga chapel. Yara sa 400 meters ang kalayoon sang chapel sa main road. Samtang padulong sa chapel, wala man kuno sang pagpang-alang-alang sa biktima. Apang sang nakalabot na sa lugar, nagtuyo na kuno ini nga magpalagyo. From afar, nakita niya na gano'n nga hinampas nga sa ulo ng matigas na bagay. May something na hinampas sa ulo yung suspect, sir. And then, yun nakita niya na isa sa mga suspect, sir, is nakapatong nga dun, sir. Sa victim, i-connecta pa namin dun yun, sir. Sa result natin, sir, na may sexual abuse na nangyari, sir, which is na-confirm ito, sir, sa medical legal report natin. Gilayon man kuno nga nagpalagyo si alias Mick kag ginbayaan ang 3 sa lugar. Manumduman nga nadakpan si alias Mick sa isa ka drug bypass operation. Apang sang hiyara na kuno ini sa sulod sang karsel, wala na inigid patulog sang iya konsensya, gani nagtuad sa kapulisan sang iya nahibaluan. Si alias Mick kag sanay alias JR kag alias Jello ang nag-obra sa isla sang Boracay pinaagi sa pagtanyag sang mga beach activities. We are still not conclusive doon, sir, sa ano niya, sir, kasi may mga iba pa tayo, sir, na tinitingnan na anggulo. However, malaking tulong, sir, yung mga information na binitawan niya. Bangod sa statement ni alias Mick, yara na kuno sa 80% nga solve ang kaso suno sa SITG. Sa monitoring sang SITG, yara pa sa isla sang Boracay sa alias Jello kag alias JR. Subong adlaw suno kay Captain Ayon ang gintala ng cremation sang bangkay ni Mikova. John Sala, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, gintawag ni Vice President Sara Duterte nga illegal ang pagdakop sa iya amay nga siya na Presidente Rodrigo Duterte bangon sa kaso nga Crimes Against Humanity sa International Criminal Court sang Marso 11. Ini ang ginpabutyag sang Vice Presidente sa video message nga ginpadala sini sa investigasyon nga ginpatigayon sa Senate Committee on Foreign Relations subong adlaw. Dugang pa sang Vice Presidente bangod wala sang warrant na gikan sa local court sa Pilipinas, makabig warrantless arrest ang natabo. Sa investigasyon, ginklaro naman ni Justice Secretary Crispin Remulla nga wala nakapakig-angot ang gobyerno sa ICC kaangot sa pag-issue sini sang warrant of arrest. Ginpahayag naman ni Senator Amy Marcos nga chairperson sa komitiba nga kung may mga kapaltahan sa pagdakop kay FPRRD, sila magadihon sa mga tikang para hindi na matabo liwat. Samtang base sa anunsyo sa ICC, hatagan sang proteksyon ang mga testigo batok sa anay presidente.
Bantayan exclusive. Iloilo CSWDO ginakabig nga makaalarma ang pagtambay kag hindi maayo nga akto sang pila ka estudyante sa sulod sang patio sa La Paz. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka pasahero na stranded matapos naguntat biyahe ang duha ka transport cooperative sa Pavia, Iloilo. Inimay ang tanan sa car pass system nga ginapatuman sa Iloilo City. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Pavia, Iloilo. Zen? Jert, dako nga huol sa mga sumalakay kainasang aga ang paguntat biyahe sang transport cooperative diri sa Pavia. Madamo nga mga pasahero ang na-stranded diri sa Pavia, Iloilo kainasang aga. Ini matapos nga naguntat biyahe ang mga PUJ nga may biyahe Pavia La Paz kag Pavia Highway. Huol naman sini ang gintugas sa mga sumalakay. Madyag ko malate mo ba? Kaya classmate ko gina ko no. Alin man siya, di ba lang mga 1 hour and 30 minutes basta nakasakay. Wala siya kasulod man per subject. May gani. Nung kumasakay ko lamang daan sa Tabalbaran. Sunod sa Pavia, Iloilo Jeepney Operators and Drivers Transport Cooperative, nagdesisyon sila nga maguntat biyahe. Kasunod sang ginaaligara nga pagkumpiskar sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sang car pass sa duha nila ka PUJ unit kahapon. Gina-question nila kung anong biolasyon nga nahimo sa mga driver. Ano ang concrete o evidence tani yung ginapangita? Ging pakita tani sa amon. When did that happen? Sino ang driver? So if nakita, gindakop la sang proper authority no sang city. Amom lang nga mo na gusto. Ginathag naman sang Iloilo City TTMO nga wala nila ginkumpiskara ang car pass. Sa baylo ginpabalik nila ang tanan nga car pass sang kooperatiba. Agud sila na lang ang madumala bangod madamo sila sang report nga nabaton nga nagabayolar sa car pass system. Nahibaluan nga ginkasugtan nga 40% lang sang numero sang PUJ halin sa first town ang makasulod sa Iloilo City sa tion sang rush hour kag 25% kun off peak. Ginatang naton ining management sang car pass para to accommodate sang ilang request. Pero with the agreement nga hindi sila mag-violate, hindi nila paghimuan sang violation. Nag-deploy naman ang Pavia LGU sa mga salakyan agud maakomodar ang mga stranded nga pasahero. Ang salakyan sa mga sa LGU sa municipality of Pavia amuan na iging pabiyahe namon subong to let people go to their work and school. Pagkatapos ng pag-istoryahanay sa tunga sang Transport Cooperative kag Iloilo City TTMO, liwat naman nga nagbalik sa pagbiyahe ang mga unit sang kooperatiba. Jert, istriktohon sang Iloilo City TTMO ang pagbantay sa mga PUJ nga magasulod agud masiguro nga mapatuman ang no car pass, no entry sa syudad. Jert? Madamo gen nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga kapuso, Iloilo City Social Welfare and Development Office ginakabing nga makaalarma ang pagtambay kag hindi maayo nga akto sa mga estudyante sa patio. La Paz Catholic Church nagapangabay sa eskwelahan nga disiplinahon ang mga estudyante. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok, exclusive. Halin sang una pa nga ginadumala sang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ang La Paz Catholic Cemetery. Sunod sa officer in charge sang parokya, wala nila ginapahanugutan nga makasulod ang mga estudyante sa patio, ilabi na sa tion sang klase. Dako nga panghangkat para sa duha ka caretaker sang patio ang pagbantay diri. Hindi naman kontrolado sang simbahan ang akto sa mga kabataan. Sirado ang patio Lunes nga adlaw kag ang oras sang pagbisita sa mga minatay alas 6 ang aga tubtob alas 5 lang sang hapon. Ginadilian naman na sa ila dugay na ginadilian nga hindi magsulod ang mga estudyante kay ga-standby sila sa una pa isang bag-o pa kula akong diriya do amo na iyang problema dira. Pero ginatingwaan man na sang simbahan. Nakalabot na sa igtalupangod sang Iloilo City Social Welfare and Development Office ang insidente sa pagkadakop sa duha ka estudyante sang La Paz National High School nga nagahimo sang kamalang-malahan sa patio. Plano sang CSWDO nga usisaon ang insidente bangod makabig ini nga makaalarma. Ang aton nga district head sa La Paz i-validate ang ina nga concern bala sa caretaker kag sa council.
Kag amo na i-advise nga ti medyo strengthen tada ang pagbantay, but we all know nga ti kahapos lang gid man na iya isudlon man ang sementeryo. Luyag naman sang CSWDO nga tutukan kung paano matap na ang teenage pregnancy kagang ila advokasya sa responsible sexual education. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, nagapadayon naman ang search and rescue operation sa PCG Northern Negros sa manugpangisda nga si Arturo Reyes, 66 anyos. Ginpahayag nga nahulog ini sa ila bangka samtang nagapangisda sa may bayon sakop sa Talisay City kag Silay City sa Marso 18 sang hapon. Suno pa sa PCG, nakitaan pa sa isa sa 3 kaupod sa biktima nga nagapump ini sang tubig sa sulod sang ila motor bangka. Abang sang pagbalikid sini, wala na si Reyes. Malayo ng tiyempo sang nagpalawod ang mga manugpangisda suno pa sa Coast Guard. So, why pa nabalaan kung anong rason nga it's either nga nahulog. Bali, nagkanda kami Seaborne Patrol, ma'am, dito sa area mismo sang Silay, Antalisay. And unfortunately, negative sightings gihapon, ma'am. Ginkumpirmar sang militar nga 3 ka soldado ang napilasan sa nagluntan nga engkwentro batok sa mga rebelde sa Sitio Barian sa Banwa sang Tuboso sang Martes, Marso 18. Naglawig sang ginabuluban 16 minutos ang pagbayluhan isang lupog sa magtimbang nga bahin. May na-recover ang militar nga mga armas, bala kag iban pa nga gamit nga ginapatihan ginapanagiyahan sa mga rebelde. Masobra isa ka gatos naman ka mga pamilya ang ginpangbakwit bangod sa hitabo. Alas 2:45 sang gindeklarar nga fire out ang sunog nga nagluntad sa isa ka building sang Aklan Polytechnic College sa New Washington, Aklan subong gid lang nga hapon. Suno sa BFP New Washington, nagdangat sa second alarm ang sunog nga nagsugod 1:27 sang hapon. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP ang gintunaan sang kalayo kag ang balor sang kahalitan sini. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso dress in denim and diamond outfits present ang aton kapuso stars kag executives sa celebration sang 75th anniversary sang GMA Network. Nakatutok Tess Ordales. Ang selebrasyon sa Bagit 2025 may tema nga denim and diamond, simbolo sang madinuagon kag mabakod nga kasaysayan kag pagtutok sang network sa kalidad kag abilidad sa sulod sang 75 ka tuig. Kag sa pihak sa mga pagtilaw kag pagbago, ang GMA padayon nga nagapanguna sa paghatag sang serbisyo nga dekalidad sa tagsa ka panimalay kag pamilya. Halin sa mga importante nga balita, pati na sa mga madinuagon nga programa kag serye. Present sa selebrasyon ang GMA Executive sa pagpanguna ni Chairman of the Board, Advisor kag Chairman sang Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon, GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duave Jr., Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Chief Marketing Officer Lizel Maralag, kag iban pa nga mataas nga opisyal sang network. Sunod sa tema nga Denim and Diamonds ang OOTD sang guests kag attendees. Nagabot in their stylish and chic denim and diamonds fits sa Ding Dong Dantes, Alden Richards, Barbie Forteza, Michael V, kag pati mga kapuso love teams. Hindi man madula sa selebrasyon ang personalities sang GMA Integrated News, Public Affairs, kag DZBB. Maraming mga hinahandang magagandang mga programa and pelikula this year. Surprise na lang, I can't announce them yet, but a lot of big projects are in the works for our 75th anniversary. It's an evening to give thanks. Bihira yung ganitong opportunity to be with our fellow Kapuso artists. But more importantly, to be with our advertisers. Kasi syempre, yun talaga yung fuel ng trabaho natin, di ba, sa industriyang ito, lalo na sa television. Kung wala sila, wala yung mga programa na ginagawa natin. We're very happy and it has been a while since nagkaroon tayo ng Thanksgiving. Medyo nakakamiss din to have these kinds of events. Ngayon, unti-unti ko na nakikita ulit yung mga kaibigan ko. I am excited to see the rest sa loob. So ayun, we're gonna have fun tonight! Sa speech ni GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duave Jr., nagpasalamat siya sa mga naging trade partners sa network. As we celebrate our diamond anniversary this year, we look back at 75 years of changes made, challenges met, and
relationships and partnerships we are profoundly grateful to have built around the world. Relationships and partnerships which have enabled us to continue to grow and fulfill our unwavering commitment to serve by providing quality content to entertain, inform, and enrich the lives of Filipinos. Hindi lang sa mga programa na kilala ang GMA, kundi bangod kabahin ini sang mga komunidad. Isa kagabi sang kalipay, kasaysayan kapag hatag importansya sa mga tao nga naging kabahin sang pagkamadi nilagon sang GMA Network. Thus or Dallas. One Western Visayas. Dead on arrival sa ospital ang 61 anyos nga ginkilala kay Roger Pilatan matapos gintiro sa puluyan mismo sini sa Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City, Iloilo, mga alas 9 kaina sang aga. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagapamahaw ang biktima sa nagabot ang gunman, ginbuksan ng gate kag ini ang gintiro. Nag-angkon si Roger sa mga kapilasan sa magtimbang sining abaga kag sa ilok nga ginapatihan naglapos. Ginapasuning nga riding in tandem ang mga suspect. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa Pasay City Police sa motibo sa krimen. Sa sulod, tapos sa gate, ang gate, inbuksan sa suspect, sabay tiro na lang. Mga kapuso, game papanaugan sa cease and desist order sa National Historical Commission of the Philippines, si Mayor Rufino Palabrica III, nga hindi pagdayunon ang plano sa local government units ng Dingle, Iloilo, nga ipaguba ang hagdanan sa St. John the Baptist Church. Base sa sulat, ginpahibalo sang NHCP ang alkalde nga ang 19th century staircase ang isa ka importante nga cultural property ka ginaprotektahan gikan sa anuman nga modification o kon demolition. Nahibaluan nga nag-request ang LGU sang Dingle sa Archdiocese of Haro nga i-demolish ang hagdan bilang kabahin sang nagapadayon nga redevelopment sang drainage sang public plaza. Sa tion nga hindi masunod ang nakasaad sa National Cultural Heritage Act of 2009, magapasaka ang NHCP sang kaso batok sa LGU. Ginabiyabi naman sang Archdiocese of Haro ang nanging desisyon sang NHCP. Sini ko nagligad sa interview no nga ini may mga meanings ini para sa aton. So hindi dapat naton pagtandugon. Kapuso, get ready nga makifiesta sa 27th Kadalagan Festival sa Victorias City. Mas mangin espesyal ang selebrasyon bangod magapadulong dira sa Victorias City, Sanday Juancho Trevino, Angela Alarcon, Mike Tan, kag Elijah Alejo. Kilitay kita sa Kapuso Fiesta sa March 22, 6 p.m. Pero Kapuso, sabay lang sa Sidlak Victorias Global City, sa Victorias City Coliseum, hiwaton ang aton Grand Kapuso Fiesta. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kag mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Mapuso padayon naman ang pagluntad sa hangin amihan pero sunod sa pag-asa, posible nga inina ang ulihi nga pagluntad sini antes ang opisyal nga pagsulod sang tig-ilinit. Apektado gihapon sa amihan ang bilog nga Luzon kadungan sang shear line sa nasilangan nga bahin sang Visayas kag easterly sa nabiling nga bahin sang Pilipinas. Base naman mga puso sa rainfall forecast sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo pati man sa bahin sang Negros Island region. May mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani mangin alerto sa posible nga baha o kon landslide. Posible man ang pag-ulan sa nabiling nga bahin sang Pilipinas. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.